Muli po ay isang pagbati ang aming pinapahatid sa inyo mga tagapanood ng The Shepherd's Message. Sana po ay patuloy kayong sumubaybay dito po sa ating programa upang lalo po kayong matuto ng mga katotohanan ng salita ng Panginoon. Ating pong bubuksan ang ating mga Biblia ngayon dito po sa 1 Timothy. Puntahan ho natin ang 1 Timothy chapter 2. Look at verse 7. At ang tatalakayin ho natin ngayon ay walang iba kundi ang the doctrine of the truth in Christ. The doctrine of the truth in Christ. Basahin ho natin ang chapter 2 ng 1 Timothy. 1 Timothy chapter 2. Look at verse 7. Ganito po ang sinabi ng salita ng Diyos. Whereunto I am ordained a preacher and an apostle. I speak the truth in Christ and lie not, a teacher of the Gentiles in faith and verity. Ang sabi ho ni Apostol Pablo sa kanyang pagsulat dito po kay Timoteo na isang manggagawa na kasama niya sa ministeryo ng Panginoon, dahil sa ako ay isang totoong preacher, sabi niya, mangangaral, isang totoong apostol, teacher, ganito ang aking ginagawa. I speak the truth in Christ and lie not. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo ang aking sinasabi. At ang mga truths na yan ay truth in Christ. Kaya yan ang ating pag-aaralan ngayon. Kung totoong mga preachers, kung totoong mga apostol, yung mga nangangaral ngayon, kung totoong mga teachers, ano ang kanilang gagawin? Katulad din ho ng ginawa ni Apostol Pablo, ipangangaral nila ang truth in Christ. Yan ho ang batayan natin upang malaman natin kung sino ang mga totoong sugo ng Diyos, mga totoong apostol at mga totoong tagapagturo. Na marami po ngayon ang nagkiklaim na sila raw ay sugo ng Diyos at ayaw na nilang patawag na pastor, kundi mas mataas sila sa pastor, kaya tawagin mo silang propeta. Yung iba'y tawagin mong tinatawag ngayon, nagpapatawag na apostol. Ay yung iba'y nagpapatawag ng bishop. Sapagkat feeling nila ay mas mataas sa pastor yun. Ang hindi nila alam, yung bishop ay pareho din ho ng pastor, sapagkat sila ho, ang trabahong yan ay overseer of the flock, na gano'n namang ginagawa ng pastor sa mga tupa. Overseer of the flock, gano'n din ho ang bishop. Pero feeling nila, hindi nilang sila basta-basta pastor. Mas mataas sila sa pastor, so don't call them just a plain pastor, but bishop, apostles, o kaya prophets. At itong mga teachers na ito ay nagkiklaim na sila ay mga totoo. Pero paano nyo malalaman kung sila ay mga peke? Well, dapat ay ituturo nila ang mga katotohanan ito na matatagpuan kay Hesus Kristo. Kung sila po ay hindi nagtuturo ng ganito na itinuro ni Apostol Pablo, then that means they are not workers of God, but they are workers of the devil. At yung church, mga simbahan, mga church organizations na kanilang itinayo
ay hindi talagang totoong Church of God or Church of Christ, kundi mga synagogues of Satan. Pastor, meron bang mga sinagoga ni Satanas o kongregasyon ni Satanas? Meron ho. Mababasa natin to sa Revelation chapter 2, verse 9, na ganito po ang pagkasabi. Revelation 2, verse 9. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. May mga nagkiklaim daw na sila ay tama, but in reality, they are the synagogues of Satan. Pag nakatsempohan nyo yan, at dyan kayo miyembro sa mga templong yan, ay delikado ho. Kaya mahalaga itong pinag-aaralan natin. Ngayon, malalaman nyo kung ano yung mga katotohanan yon na dapat ituro ng tamang tagapagturo, tamang apostol, tamang preacher, o kaya tamang mga sugo na kiniklaim nila na sila raw ay ganon. So ano po yung mga katotohanan yon na dapat na ituro? Mga truth in Christ, para mapatotohanan na talagang mga mangangaral na ng Diyos ang nagtuturo sa inyo. Well, tignan ho natin ang sinabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 1. Ito ho yung una, no? 1 Timothy chapter 2 verse 1. Ganito ang pagkasabi. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Ang sabi niya, ipag-pray mo ang lahat ng mga tao. Dahil ito ho yung katotohanan na tinuro ni Apostol Pablo, the truth of praying for others. Magtuturo ang tamang tagapagturo na ipag-pray without exception ang lahat ng tao. Alam nyo, may nakausap ako at nagsasabi na ang dahilan kaya pwede siyang magmura dahil nag-text sa akin, tinatanong ko kung bakit mura yung kanyang isinasagot. Ganyan ba ang turo sa inyo, sa church ninyo? Ang sagot ba naman sa akin kapag hindi namin ka-miyembro, pwede naming murahin. Pag miyembro namin, bawal. Akala ko ba, sabi ng Biblia, you pray for others. Ibig sabihin, ang praying na yan ay sana kung nagkakamali siya, ay dapat na maituwid siya. Kung siya man ay nasa maling kalagayan, ay sana'y mapunta siya sa tama. Always for the better. Bakit pinapayagan kayo na murahin at i-down ang hindi nyo ka-miyembro? Hindi ba? You ought to pray for all. Walang exception yon. Sabi pa nung isa na nakausap ko, pwede raw sila na magsinungaling doon sa kausap nila na hindi nila member. Pero pag kamiyembro nila, hindi sila dapat magsinungaling. Totoo yung sasabihin nila. Pero kung hindi nila ka-member, kahit na hindi totoo, ay allowed sila na sabihin yon. Mga pangangatwiran na hindi sinasanksyon ng banal na kasulatan. Ang sabi ho ng ating binasa, you supplicate, you pray for others, intercede for them. Ano pong dahilan kung bakit tayo ay inaanyayahan na ipag-pray, maging yung mga hari, lalo-lalo yung mga nasa katungkulan sa gobyerno na merong mga posisyon na umuugit sa pamahalaan? Well, ito ho ang dahilan, ano ho? Dito po sa verse 2, kung nais po natin na mamuhay ng tahimik, the quiet and peaceable life, ano ang gagawin natin? Basahin ng verse 2.
for kings and for all that are in authority, ang mga hari, ang mga nanunungkulan, yung meron pong mga authority, ipag-pray natin sila. Bakit daw? that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Hindi ho ba maganda yon na instead na magparatangan tayo, ito katatapos lang ng eleksyon, ano ha? Instead na magbatuhan, biro mo, bago eleksyon, nagbabatuhan na ng putik sa bawat isa, naglalabanan na, natapos na yung eleksyon, nagbabatuhan pa rin. Paano tayo magkakaroon ng katahimikan niyan? Hindi ba instead na magsakitan tayo ng damdamin, ay ipag-pray na lang natin itong mga klaseng pangyayari na ganito upang ayon sa banal na kasulatan, yun lang ang paraan para tayo magkaroon ng peace, peaceable life, quiet na kalagayan dito po sa ating bansa. Ipag-pray natin itong mga namamatnugot sa atin, ito pong mga na-elect na mga leaders na ito. Bakit daw? Kanino kalooban yon? Ayon sa verse 3, ito po. For this is good and acceptable It is good and acceptable, ano raw? in the sight of God Sa our Panginoon Savior. daw, yung ipag-pray natin, pati mga kalaban natin, ay nararapat kung gusto natin ng katahimikan. Hindi ba yan ang sinabi sa 2 Chronicles na kung saan sinabi ng Panginoon, if my people shall humble themselves and pray. Anong sabi doon? 2 Chronicles 7:14. If my people which are called by my name shall humble themselves Kung ang and mga pray mamamayan ay mag-humble, magpapakumbaba, at anong kanilang gagawin? and pray and seek my face Mananalangin at hahanapin ang kalooban ng Diyos. Ano raw ang gagawin ng Diyos? and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Kung kayo ay magpa-pray para sa bansa ninyo, ano ang kanyang gagawin? I will hear from heaven. I will forgive their sin. At ito pang kanyang gagawin, I will heal your land. Gagamutin ko ang sakit ng inyong bansa. So instead na ang mga religious leaders ay painitin pang lalo ang usapan, bakit hindi hukunin sa pananalangin na ayon sa banal na kasulatan upang ang katotohanan at ang kagustuhan ng Diyos ang lumitaw? Ganyan po ang gagawin ng totoong sugo, ng totoong apostol, ng totoong propeta, at mga totoong mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Pero kung hindi ho ganyan, patunay lamang po na hindi sila sa Diyos, kundi sa kalaban. So one way na makita nyo ang totoong tagapaglingkod, totoong mga ngaral, ay ituturo niya ang mga katotohanang binanggit ni Apostol Pablo, at ang una rito ay ang kahalagahan ng pananalangin para sa iba. Instead of inciting the people to rebel, inciting the people to fight authorities, bakit natin hindi amukihin ang mga tao na itong mga religious leaders na ito na magpakumbaba at ibigay ang credit sa dapat na mabigyan ng credit, at pagkatapos noon sa pananalangin ay umasa tayo na pagagalingin ng Diyos ang ating bansa upang tayo'y makapamuhay ng masagana, matahimik dito sa ating bayan. The religious leader who is of God will follow what the Apostle Paul had taught.
So yan po ang una, ano ho. Ang ikalawang katotohanan na ituturo niya ay walang iba kundi ang the truth of the Trinity. Ituturo niya ang totoong doctrine patungkol po sa Diyos. Kasi itinuro ito ni Apostol Pablo dito po sa talatang ating binabasa. Basahin natin ang chapter 2. We're reading 1 Timothy chapter 2. Look at verse 5. Ganito ang pagkasabi. There is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Pastor, patunay yan na mayroong isang Diyos. Oneness ang tinutukoy dyan Ulitin mong basahin ang 1 Timothy chapter 2 verse 5. Ito ba'y patunay ng Trinity o patunay ng oneness? Ating pansinin, ulitin mo ang verse, Brother Andrew. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Ang sabi ho ng verse, for there is one God. There is one God. Hindi ho sinabing there is only one God. Wala hong only. Kundi sinabi there is one God. And, sabi, one mediator. Between God and man, sino raw yon? Si Jesus Christ. So there is one God and one mediator between God and man, Jesus Christ. Now notice, hindi sinabing one and only God, only one God. Ang gagawin natin ay hahanap tayo ng ilustrasyon para ito ay maliwanagan ng gusto. Ano ho? Gagamitin natin ng Hebrews 1 verse 8. Ganito ang pagkasabi ng Hebrews 1 verse 8. Unto the Son he saith, Thy throne, O God. So merong isang God na nagsalita doon sa Son, sinabihan niya yung Son, Thy throne, O God. Tinawag niyang God, yung Son na yon. Tuloy ang verse. Sa verse 9. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore, Sabi niya, God, even thy God. oh, sabi niya, sa verse 9, sabi nung nagsasalita na God, therefore, sabi niya, God, ang tinutukoy niya, yung Son, God, sabi niya, even thy God, so yung Son na God, ay sinabihan nung God na ito, na God, sabi niya, even thy God. Kung sino itong God na ito? Yan ho, si Jesus Christ. Now, kung yung God na yan ay si Jesus Christ, siya yung God the Son. Sapagkat siya yung Son na tinawag ng God, na God din. So, God the Son, yung Son na yan. Now, kung itong God the Son, sino itong God na ito? Yan ho ang God the Father. Para lalo pa ho nating maintindihan, ano ho? Dagdagan ho natin, Psalm 110 verse 1. Isa pang ilustrasyon. Ganito ang pagkasabi. The Lord said unto my Lord. Okay, dalawa ang Lord. The Lord said unto my Lord. Okay? Sit thou at my right hand. So ito ay pinaupo sa kanang kamay niya, sa kanang trono. Nakaupo siya sa kanang trono nitong Lord na ito. So sino itong Lord na ito, na unang Lord? At itong Lord na ito po yung Son, si Jesus Christ.
Ito ho yung Father. Ang ibig kong sabihin ng Lord ay God. At ang God ay Lord. Kaya dito tinawag na God ang Father, dito tinawag na God ang Son, tinawag din na Lord ang Father, at tinawag din na Lord ang Son. Kaya sa mga ilustrasyon na yan, pagbalik natin sa 1 Timothy 2:7 na itinuro ni Apostol Pablo, sinabi niya, there is one God. Sino itong one God na ito? Yan ho yung Father. Malinaw na malinaw yan. And one mediator between God and man. Bakit pwedeng maging mediator si Jesus Christ sa God the Father at sa mga tao? Ang dahilan ho kasi ay siya rin ay Diyos. Siya ay Diyos anak. Iba ho yung God the Father, iba din ho yung God the Son. Itinuro yan ni Apostol Pablo. Therefore, si Apostol Pablo ay isang Trinitarian. Hindi ho siya oneness. Hindi niya hindi itinuturo ni Apostol Pablo itong mga naririnig niyong ganito. Merong God the Father, ang Father ay Diyos, ang Son ay Diyos, at ang Holy Ghost ay Diyos. Pero walang tatlong Diyos, kundi isa lang ang Diyos. Yun pong naririnig nyong yan ay hindi po turo ng Biblia. Hindi ho. Sapagkat katatapos lang natin ng 1 Timothy 2:7, dalawa ho sila dyan. God the Father at saka God the Son na magkahiwalay. Hindi sila iisa. Pati yung Holy Ghost magkahiwalay din. Revelation o Hebrews 1 verse 8 and 9. Dalawa ho sila doon. God, even thy God. So, God the Father, God the Son, hiwalay ho yun. Pati Holy Ghost, hiwalay. Dito ho sa Psalm 110. Dalawa ho silang nakaupo. Tig-isa silang trono. Isang Lord, yun ho ang Father. At isa pang Lord, yun ho ang Son. Magkahiwalay ho sila. Di pastor, naniniwala kayo sa tritheism. Yung tritheism na yan, hindi namin alam kung anong animal yan. Pero ang alam namin, ang doctrine namin ay Trinitarianism. Itong tinuturo namin na ito ay Trinitarianism. Hindi pwede na iisa lang ang Diyos. Sapagkat dyan sa mga talatang yan, ay hiwa-hiwalay na sila. Itinuro ho yan ni Apostol Pablo. In fact, sabi ni Apostol Pablo, kung lalayo tayo ng konti dito sa isang aklat na kanyang sinulat, sa 2 Corinthians chapter 13, ganito ho ang pagkasabi niya, sa huling talata, verse 14. The grace of the Lord Jesus Christ Kinilala niya na merong Lord Jesus Christ. Ano pa? and the love of God Kinilala niya yung God the Father. and the communion of the Holy Ghost. Kinilala niya ang Holy Ghost. Kilala niya ang Trinity, na pawang mga tinawag na Diyos at pawang mga hiwa-hiwalay. At yun ang kanyang nasa isip nung sinulat niya ang 1 Timothy 2:7 na nakapaloob doon sa the truth in Christ na kanyang itinuro. Para malaman kung sino ang mga tamang apostol, tamang preachers, tamang mga manggagawa ng Diyos. Ituturo nila yung itinurong yan. Apostol Pablo, una, the truth of praying for others, walang exception. And then ikalawa, the truth of the Trinity na binasa natin sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Mahalaga po yan, natanggapin natin. Kasi kung hindi nyo tatanggapin yan, magiging oneness kayo. At magiging kasama nyo, katulad nyo, ang devil sa paniniwala. Ano ho ba ang paniniwala ng devil? James chapter 2 verse 19. Thou believest that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble. Naniniwala ka sa oneness?
na pagdating sa langit, isa lang ang makikita. Well, meron kang kasama sa paniniwalang yan. The devil also believe and tremble. Naniwala siya, isa lang ang Diyos. Pag-akyat natin sa langit, isa lang ang makikita mo na Diyos. Sino kaya? Sino kaya sa Father? Sino kaya? Si Jesus ba? Ang Holy Spirit ba? May ibang nagsasabi na yung Father lang daw ang makikita. Nasaan si Jesus Christ? Nasaan ang Holy Ghost? Yung iba naman nagsasabi na yung makikita lang daw sa langit na nakaupo ay si Jesus Christ. Nasaan yung Father? Nasaan yung Holy Ghost? Kapag si Jesus Christ ang makikita lang doon, standard ho ang sagot nila eh. Pumasok raw kay Jesus yung Father, pumasok daw yung Holy Ghost kay Jesus, yung Father pumasok kay Jesus, kaya isa lang nakikita. Ay dinawalan ho ng persona yung Father, nawalan ng persona ang Holy Ghost. Hindi ho pwedeng mangyari yan dahil dapat ay bigyan sila ng honor. Yung iba naman nagsasabi, eto raw si Jesus Christ. Eto raw ang Diyos. Kunyari lang, eto raw ang Diyos. Okay? Isa lang makikita ron, pero tatlo daw yung ulo niya. Ayun. Ito raw yung Father, ito raw yung Son. Ano yan? Multo? Ano yan? Monster? Baka tumakbo ko kung ganyan makita ko sa langit. Baka tumakbo kong pabalik eh. Kahit na mahulog ako sa impyerno, okay lang. Kung ganyan lang makikita ko eh. Pero hindi ko kalokohan ang doktrina ng Diyos. Tatlo ho yan na nakaupo sa trono. Tatlo yung makikita natin na nakaupo sa trono. Tatlo ho yan. Sapagkat sinabi yan ng 1 John 5:7, tatlo yan na nakaupo sa trono. There are three that bear record in heaven. Sino yung mga yon? The Father, the Son, and the Holy Ghost. At kung mga Diyos ito na tinawag naman ng Biblia na tutungang mga Diyos ang mga ito, each of them hiwa-hiwalay, then meron ho silang mga trono, kanya-kanyang trono, bilang pag-honor sa isang pinakamakapangyarihan, Diyos. Yung Father, God. Yung Son, God din. At yung Holy Ghost, God din. Tritheism yan. Hindi tritheism yan. Trinitarianism yan. Yan ang totoong turo ng banal na kasulatan. And so, teaching ho yan ni Apostol Pablo. Kaya kayong mga nagtuturo, isa lang ang makikita sa langit. Pag namatay tayo, mga oneness kayo. Magkasama na kayong lahat dyan. At ang mga napaliwalaan nyo tungkol sa Trinity ay Trinity ng isang reliyon na nakabase ang paniniwala doon sa nilikha nila na Athanasian Creed, Nicene Creed, at saka Apostles' Creed. Na kung tatanggapin nyo, pati yung reliyon na yan, tatanggapin nyo rin, at yung natatanggapin nyo na siyang pinakatotoo na simbahan sa buong mundo, tatanggapin nyo rin ang paraan ng kanilang pagpapatawad ng kasalanan. Sa pamagitan ng bautismo at sa pamagitan ng pagkukumpisal, kasabay ho yun ng kanilang doktrina sa Trinity. Pero kung banal na kasulatan ho ang pagkukunan nyo ng doktrina sa Trinity, ang paraan ng kaligtasan nito ay hindi sa church, kundi kay Jesus Christ. At ang paraan ng pagpapatawad ng kasalanan na ito ng Biblia, ng Trinity na itinuturo ng Biblia, ang paraan ng pagpapatawad ng kasalanan ay walang iba kundi ang dugo ni Jesucristo. Hindi yung bautismo, hindi ho tubig, kundi dugo ng Panginoon. But the Apostle Paul, hindi pa man lumilitaw ang reliyon na nagturo ng kanyang sariling Trinity, matagal na pong ang Biblia ay nandyan at nakapaloob sa pahina nito ang mga doktrina na totoo, kabilang na ho yung doktrina ng Trinity, Biblical Trinitarianism na ating pong itinuturo ngayon. And so, if you are a right preacher,
kung tama ang pagkasugo mo, kung tama ang pagiging apostol mo, ang ituturo mo ay ang mga katotohanan ito na binanggit ng Apostol Pablo. The truth of praying for others, and then the truth of the Trinity, sapagkat kung hindi yan ang turo mo, ang ibig sabihin ay isa kang peke at nagkukunwari lang. Hindi ka kampi ng Diyos, kundi kalaban mo ang Panginoon. At doon ka sa parte ng mga kaaway. Kaya malalaman po nyo kung sino ang tamang tagapagturo sa pamagitan ho ng mga itinuturo niya. Katotohanan ba? Truth in Christ ba ang kanyang itinuturo na katulad ng itinuro ng tunay na apostol na si Apostle Paul? Kung hindi po, i-reject nyo na ho yan, takbuhan ho nyo yan, lumayo na ho kayo dyan para maligtas ho ang inyong mga kaluluwa. Ikatlo na itinuro ni Apostol Pablo at tinawag niya na the truth in Christ at ituturo ng mga tamang tagapagturo ay walang iba kundi yung mababasa natin sa verse 2. Ganito ang pagkasabi. Ito po sa 1 Timothy chapter 2, basahin ang verse 3 muna. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, Verse 4. who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Ang ituturo niya ay walang iba kundi yung the truth of salvation. The truth of salvation. Sapagkat ang sabi sa verse 4, pakiulit ang talata, Who will have all men to be saved. gusto niya lahat ng mga tao ay makakilala ng katotohanan para sa kanilang kaligtasan. Ano ba? And to come unto the knowledge of the truth. At para makita nila at matagpuan ang totoo, the truth. Ito po ang itinuro ni Apostol. Ang Bible way of salvation. Ang tamang paraan ayon sa Biblia kung paano maliligtas ang tao. Ano po itong paraan na ito? Ayon dito sa ating binabasa sa Timoteo. Well, para makita ho natin na itinuro din ito ni Apostol Pablo, basahin natin ang 2 Timothy 3, verse 15. Ganito pa kasabi, 2 Timothy 3, verse 15. And that from a child thou hast known the holy scriptures. Okay, gusto mong malaman kung paano ka maliligtas? Eto ho, ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, nung dinidescribe niya kung paano naligtas itong Timoteo na ito. Magbuhat pa nung bata ka, pinabasa sa iyo ang salita ng Diyos. Bakit salita ng Diyos? Bakit hindi magazine? Bakit Bible? Bakit hindi yung mga pinagmamalaki ng ibang reliyon na yan, na mga libro daw nila, na mas mahigit pa at mas makapangyarihan pa raw sa Bible? Ito na, totoong apostol na ito na tinawag ng Diyos Nagtuturo ng katotohanan at ang nagturo sa kanya ng mga katotohanan tinuturo niya ay walang iba kundi si Jesus Christ mismo. Siya na ang nagsabi kung bakit ang Biblia ang kanyang itinuro o pinabasa at itinuro ng magulang ni Timoteo sa kanya. Ano raw ang power ng Bible na yon? Ituloy ang verse. Which are able to make thee wise unto salvation. Gagawin ka raw wise ng Biblia sa kaligtasan. Matututuhan mo raw ang tamang paraan ng kaligtasan. Pag Biblia ang binasa mo, hindi mga maga-magasin na ganyan. Kundi Biblia, hindi yung basta nanunood ka, pinapakinggan mo yung tagapagturot, at lunok ka ng lunok. Hindi ho. Dapat may sarili kang Biblia at sa Biblia yan, ayon sa John 5:39, sasaliksikin mo sapagkat iyan ang magtuturo sa iyo ng totoo, lalo na sa doktrina ng kaligtasan
ng iyong kaluluwa at pag-iwas nito doon po sa impyerno. Search the scriptures. Ang sabi ho sa John 5:39, Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. kaya nga, ituturo ito ng totoong preacher. Patungkol ho sa kaligtasan, hindi siya dapat mag-imbento. Hindi siya dapat na kumiling sa kanyang reliyon, kundi ang kikilingan niya ay ang katotohanan na itinuro ni Apostol Pablo. The Bible will make you wise unto salvation. And then, kinakailangan sa pagiging wise mong yan ay matututuhan mo ang katotohanan na siyang magliligtas sa iyo. Gusto rin na yung katotohanan na yon. Nabasa mo na ba ang John 14 verse 6? Ha? Ganito ang sinabi. Jesus said, Sabi ni Jesus, I am the I way, am the way, ako ang daan. the truth, Siya yung truth. Truth. Siya po yung truth na matututuhan mo kapag ito ay nagkaroon ka ng knowledge of the truth. Ano yung truth na yan? Ano ituturo ng truth? Ito ho, tuloy ang verse. John 14 verse 6. No And man, no man cometh unto the Father, wala raw makakapunta doon sa Father, walang makakapunta doon sa langit, sa tirahan ng Diyos, doon sa paraisong yon, walang makakarating doon, kung hindi but by me. sa pamagitan lang daw ni Jesus Christ. Yun ho yung truth in Christ na itinuturo lamang ng mga totoong apostol, totoong mga preachers. Ituturo nila si Jesus Christ. Alam nyo, kung ang pinapakinggan nyo ay magsasabi na, sumampalataya kayo kay Jesus Christ at pabautismo sa amin. Hindi na ho kakampi ni Apostol Pablo yan. Maling tagapagturo na ho yan. Kung magsasabing kinakailangan ay magmiyembro kayo sa aming simbahan sapagkat ito ang pinakatamang simbahan sa lahat. At kapag nasa loob ka nito, ay ililigtas nito ang iyong kaluluwa sapagkat ito ang binili ni Jesus sa kanyang dugo. At kapag miyembro ka rito, ang kaligtasan mo ay sigurado na. Membership, church membership. Hindi ko ganyan tinuro ni Apostol Pablo. Malayong-malayo ho yun. Invento ho yun ng mga maling tagapagturo. Kaya nga, merong truth in Christ at ang pwedeng magturo lang nito ay mga totoong mga preachers. Pero kung hindi ganyan ang turo nila, ang ibig sabihin ho nito ay sila ay hindi galing sa Diyos. Sila hindi dapat pakinggan sapagkat sa halip na iligtas ang kaluluwa ninyo sa parusa ng impyerno, lalo pa kayong ididikdik sa kailaliman ng impyerno. Gusto rin ang aking gagawin. Alisin mo sa isip mo ang church membership. Wala akong magagawa ang mga bagay na yan para sa kaligtasan nyo. Alisin nyo sa kaisipan nyo ang baptism, water baptism. Hindi ho yan makapagliligtas. Yung mga mabubuti nyong gawa, alisin nyo sa kaisipan nyo. Sapagkat ang mga nagtuturo lang ng mga yan ay ang mga sugo ng demonyo. Hindi ho magliligtas sa inyo ang mga yan. Pastor, anong gagawin ko para maligtas ako? Well, ang payo ni Jesus Christ, ang inyong sundin. Ang sabi niya sa Mark 1 verse 15, saying the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. pinagre-repent ka ni Jesus Christ. At pagkatapos mong mag-repent, doon ka palang pwedeng mag-believe. Ang hirap po kasi sa iba, pinag-believe na sila, wala pa silang repentance. Hoy, hindi ka maliligtas, kahit na mag-believe ka ng mag-believe, kung oneness ka. Kahit na mag-believe ka ng mag-believe,
Kung ang itinuturo sa'yo, si Jesus daw, siya rin yung Father. Si Jesus daw, siya rin ang Holy Spirit. Impyerno ang tuloy mo dyan. Dahil mali ang doktrina mo. Kapag pinaniwala ka na ang Father lang ang Diyos, si Jesus hindi, ang Holy Ghost hindi, impyerno tuloy mo. Kaya dapat makuha mo ang tamang doktrina tungkol sa Diyos. At kung mali ang paniniwala mo, hindi ka naniniwala na merong God the Father, hindi ka naniniwala na merong God the Son, at merong God the Holy Ghost, Biblical Trinitarianism, oy, pagsisihan mo yan. Palitan mo ang mali mong paniniwala tungkol sa Diyos. Tanggapin mo na ang Father ay Diyos, ang Son ay Diyos, at ang Holy Ghost ay Diyos. Bantay-pantay ho ang mga yan. Panay mga eternal ho ang mga yan. At tatlo yan na makikita natin sa langit. Kung maliligtas ka ngayon at namatay ka, pupunta ka sa langit, tatlo yan na makikita mo. Pero pag hindi ka naligtas, pupunta ka sa impyerno, tatlo din ang makikita mo. Pero hindi ho ang God the Father, hindi ang God the Son, hindi ang God the Holy Spirit. Ang makikita mo ron ay Satan, the serpent, Satan the Son, yun po yung the first beast, and then Satan the Spirit, yun ho ang the second beast. Wala ho kayong makikitang nag-iisang Satanas lang. Pati ho si Satanas may Trinity. Kaya kung maghanap kayo ng isang Diyos, wala ho kayong makikita. Maghanap kayo ng isang Satanas, wala rin ho kayong makikita. Mga Trinity ho ang mga yan. Kaya mahalaga na mapag-aralan nyo ito, at kung hindi kayo naniwala sa Biblical Trinity, ngayon pa lang magsisi na kayo. Dahil kung hindi kayo magsisi at palitan ng maling paniniwalang yan, you know what will happen to you? You cannot believe. And if you won't believe the Lord Jesus Christ, nakahatol ka na. Impyerno na. At mga demonyo na naghihintay sa kaluluwa mo, hindi ka pa namamatay. Kaya, tanggapin mo ngayong gabi ang katotohanan ng Biblical Trinitarianism. And then, pag yan ay ginawa mo, then pwede ka nang sumampalataya kay Jesus Christ. Tanggapin mo na si Jesus Christ ang Diyos Anak, nagkatawang tao, namatay, inilibing at nabuhay maguli para sa iyo. Ganito ang sinabi ng 1 Timothy 3 verse 16. And without controversy, great is the mystery of Ito godliness. ang misteryo ng kadyosan. Ano raw yun? God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Sinong Diyos ho yan? Hindi po yung God the Father. Kasi hindi ho siya bumaba dito sa lupa. Yung hindi ho yan yung God the Holy Ghost. Dahil nagkatawang kalapati yun, pero hindi nagkatawang tao kahit nakailan pa man. Sino ho ang nagkatawang tao? Yung God the Son, nagpakita sa laman, at yan ay walang iba, kundi si Jesus Christ, namatay, inilibing at nabuhay maguli para sa iyo. At yun ho ang tinatawag na gospel story. Tanggapin niyo rin ang katotohanan na siya lang ho ang pwedeng magligtas sa inyo. At pag siya'y pinapasok niyo sa inyong puso, kayo ho ay magiging anak ng Diyos. At kayo'y mawawala na sa paghatol mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Mula sa pagiging anak ng Diablo patungo sa pagiging anak ng Diyos. Pag tinanggap niyo siya sa kanyang puso. Sabi ng John 1 verse 12, But as many as received sa him, kanya na nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging to them gave he power to become the sons of God. maging mga anak ng Diyos. At kapag si Kristo na nasa puso nyo,
First John 5:11, 12, at saka 13. Sigurado nang sa langit ang inyong tulong. Anong gagawin ko, Pastor? Tanggapin mo ang katotohanan. The truth in Christ na itinuro ni Apostol Pablo. The truth of praying for others. The truth of the Trinity. And the truth of salvation. Pag yan ay tinanggap nyo, the truth in Christ, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Pastor, paano? Paano ko matatanggap si Jesus Christ? Hindi ko alam ang gagawin. Well, kayo pong mga narito sa church, sa kongregasyon, ay aanyayahan ko pong tumayo at mananalangin tayo. Kayo pong mga nanonood sa TV, ay aanyayahan ko rin po na makipanalangin sa amin. Yung pong mga nakikinig sa radyo, ay aanyayahan kong manalangin kasama po namin. Ano ang ating gagawin sa ating pagpikit ngayon? Ay i-guide ko kayo sa isang sinner's prayer. Panalangin ho para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Paano? Sundan po ninyo ang panalangin ito ng buong puso at gawin niyong sa inyo at iniligtas ng Panginoon ang inyong mga kaluluwa sa parusa ng impyerno. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, tinatanggap ko po ang katotohanan na merong God the Father, merong God the Son, at merong God the Holy Ghost. Tinatanggap ko po ang Biblical Trinity. Tinatanggap ko rin po na si Jesus ay God the Son. Siya po nagkatawang tao, namatay, inilibing at nabuhay para sa akin. At balang araw ay darating muli para din sa aking kapakanan. Tinatanggap ko rin na tanging si Jesus lamang ang daan patungo sa langit. Hindi ang bautismo, hindi ang mabuting gawa, hindi ang church membership. Kaya Panginoong Jesus, inaanyayahan ko na po kayo na pumasok sa aking puso. Paalisin niyo ang demonyo na matagal nang nakatira sa akin. Inahandog ko na po ang aking buhay sa inyo. Pumasok kayo. Iligtas niyo ang kaluluwa ko at turuan ako, i-guide niyo ako, gagawin ko kayong Panginoon na ng aking buhay. Halina po kayo, Panginoon. I now accept you as my personal Savior. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Kayo pong mga nananangin nito sa TV, kayo ayon sa authority ng 1 John 5, 11, 12, at saka 13, ay may buhay na walang hanggan na. Sumulat ho kayo sa amin. Tuturuan namin kayo. I-guide namin kayo. Para lumago ho kayo sa pananampalataya. Hanggang dito na lang po at pagpalain kayo ng Panginoon hanggang sa muli nating programa. Ito po ang The Shepherd's Voice, Pastor Joey Guerrero. God bless you all. I hope na sa gabing ito ay naintindihan nyo ang katotohanan ng kaligtasan sa inyong mga bisita namin. Ano po? Hindi yung reliyon nyo ang mga pagliligtas. Hindi yung bautismo nyo. Kundi ang Jesus Christ ng banal na kasulatan. The truth in Christ. Yan ay ituturo lamang ng mga nakakita na ng katotohanan. Gusto ko kayong tanungin, mga kapatid, mga kaibigan, o mga members ng church na ito. When was the last time na nakapag-share ka ng mga katotohanan ganyan?
When was the last time na meron kang na-witnessan? Tumawag si Brother Ronald sa akin, nasa Tagaytay siya. Sabi niya, Pastor, pinagbantay ako sa isang bahay rito sa Tagaytay. Pastor, namimiss ko na ang preaching. Namimiss ko na yung pangangaral na ginagawa nyo. Pero hindi ako makaalis dito dahil ayaw nila na umalis ako. Pero hindi ko na matiis, Pastor. Kailangan makarinig ako ng salita ng Panginoon. Isang taong nagtatrabaho, gusto niyang umalis sa trabaho niya para makarinig ng salita ng Diyos. Salamat na abot natin siya. Salamat na siya mag-text sa atin. Nangangailangan siya ng kaligtasan na aking pinapunta siya doon sa Cubao at aking personal na kinausap ang taong ito. At ang resulta nun ay tumanggap sa Panginoon. Lumipas na nga ang mga panahon, pero napakasarap na makatanggap ng text mula sa kanya na, Pastor, namimiss ko na ang pangangaral ng salita ng Diyos. Meron ba kayong mga bunga na ganyan na nagsasabing, Sister, ako malyari, kingobra akong ngiti, makuku, o kaya, bisa akong muntap isamban, bangang makiramdam ko kingamano ning ginu, kailangan kay ngamano na, makuku, kaya buring, ing lugar kong ngiti. Hindi ba napakasarap na mayroon kang bunga na nagsasabing, kailangan ko ang salita ng Diyos? Hindi ho niya mababayaran yung kagalakan na nararamdaman ng isang nakawin ng kaluluwa. At nakita niya na yung kaluluwang kanyang nadala ay talagang tumutotoo at gusto talagang maglingkod sa Panginoon. Hindi mo mabibili ng salapian. Ang iba sa inyo, lilipas ang linggo, lilipas ang buwan, lilipas ang taon, kahit na isang kitik-kitik, wala kayong nadala sa church. Ang iba sa inyo nakakalungkot, parang dekorasyon lang sa church. Pagkatapos, may gana pa kayong mag-criticize. May gana pa kayong humanap ng kasiraan para sa iba. Pero inyong responsibility na mag-win ng kaluluwa ay hindi nyo nagagawa. Thank God sa mga nagpintura. Praise God! Pero ang unang responsibility nyo ay magdala kayo ng kaluluwa sa pangalan ng Panginoon. Praise God! Nagbabaro na kayo. Magbuhat sa pagiging yagit ng araw. Maganda na ang suot ninyo. Pero ang hinahanap ng Diyos ay magdala kayo ng mga kaluluwa. Oo, gumanda ka na ngayon. Maputi-puti na yung balat mo ngayon. Marunong ka na mag-ayos. Yung buhok mo, kaya mo nang ayusin. Pero hanggang ngayon, pagdating sa nawin na kaluluwa, zero ka pa rin, bruha ka. Zero ka pa rin, ikaw, nangunggoy ka. Wala ka pang nadala sa Diyos. Pero madaldal ka. May kayabangan ka ba, pero wala ka mang nadadala sa Diyos. Hoy, ilan ang bunga mo? Mayo na tayo, nakakalahati na tayo ng taon. 12 months. 12 months ang isang taon. Awa ng Diyos. Matatapos ang Mayo na ito, ika-6 na buwan na. Kalahati na ng taon. Kahit na isang surot, wala ka pang nadadala sa Panginoon. Mahiya ka nga sa sarili mo. Mahiya ka sa sarili mo. Isa rin ang gagawin ko. Tumakbo ka sa harapan ng altar na ito at ipagsisi mo yung napakalaking kasalanan mong yan. Dan dahil sa'yo, katamaran mo na mag-soul win, katamaran mo na mag-iimbita, katamaran mo na makipag-usap patungkol sa Panginoon. Ang dami nang dapat pumunta sa langit na ngayon ay napunta sa impyerno at nangamatay na dahil sa hindi mo sila pinagsabihan
o binigyan lang ng konting hint para sila'y ma-win sa Panginoon. Lumapit ka rito sa altar mamaya. Kasabay ng mga kasalanan ginagawa mo, ipagsisi mo yan sa Panginoon. And God will bless you personally. Yung personal na buhay mo ay bibless ng Panginoon. Sasagutin niya ang mga prayers mo. Pati yung pamilya mo. Pati yung mga kamag-anak mo. Lahat ng lugar na pupuntahan mo ay mabibless. Madadamay sila ng dahil sa iyo. Dahil sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon. Iyon ho ang tanong ngayon. Sinusunod mo ba ang gusto ng Panginoon? Ikaw ba'y tumanggap na sa Kanya ayon sa banal na kasulatan? Opo, Pastor. Tiyak mo naman na meron kang buhay na walang hanggan. At anumang oras na kunin ka ng Panginoon, sigurado ka bang sa langit pupunta? Opo, Pastor. Pero alam mo ba na pagkatapos mong tumanggap, kinakailangan maglingkod ka para wag kang mapunta sa outer darkness? Pero hindi ka pwedeng maglingkod hanggat hindi ka member ng local church. Pastor, member na ako sa amin. Religion yan, hindi yan local church. Hindi ka nga naligtas doon eh. Naligtas ka rito sa pamagitan ng pagtuturo ng banal na kasulatan. Ang iyong pagsunod sa Panginoon ngayon ay half obedience lamang. Half obedience. At kung half lamang ang obedience mo, disobedience pa rin yan. Hindi yan talaga pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nag-a-attend naman ako, Pastor. Iba ho yan nag-a-attend sa member na. Dahil kapag naka-register ka na, doon ka lang pwedeng maglingkod. Paano, Pastor, kung namatay ako at hindi ako member ng church? Langit pa rin ang tungo mo. Pero 1,000 years kang hindi makakakita ng millennium sapagkat ikaw ay kukulong doon sa outer darkness dahil hindi ka nakapaglingkod. Ang dahilan kasi hindi ka nakaregister bilang member ng local New Testament church. Baka ito na yung panahon na susuko ka na, tinatawag ka na ng Diyos. Pababautis mo na ako, Pastor. Magme-member na ako. Gawin mo yan, sundan mo ang kalooban ng Diyos at Kanya kang pagpapalain sa gabing ito. Dakilang Panginoon, ako po'y dumadalangin na i-bless nyo ang aming imbitasyon. Meron ho dito na gusto nang mag-backslide. Kausapin mo po siya sa pamagitan ng pananalangin niya sa altar na ito ay magkaroon po siya ng lalo pang kalakasan upang maglingkod sa iyo. Meron po dito na may mga tinatagong sakit ng loob. At ito nagiging hindrance. Nawawala ang kanilang kapayapaan. Nawawala ang desire nilang maglingkod dahil nga sa sakit ng kanilang kalooban na hindi sila makapagpatawad ng kanilang kapwa. Sana magkaroon ng victory ngayong gabi dito po sa altar na ito. Sapagkat habang nananatili kami sa kalagayang ganyan, you will never answer our prayers. Meron po dito, Panginoon, na dapat nang mag-member, magpabautismo. Sana ito na ang gabing yon. Kausapin mo sila habang umaawit ng imbitasyon. Pagpalain mo ang aming pananalangin. In Jesus' name, amen and amen. Puntahan po natin ang altar. Isuko natin sa Panginoon ang dapat na isuko para magtagumpay na po tayo sa pananalangin, sa lahat ng ating gagawin, sa pag-iimbita natin, sa pag-witness natin, at maging sa mga kabuhayan natin at sa kalusugan natin. Panginoon, magbasbas ka, mag-bless ka ng bawat pumupunta sa altar, ng bawat sumusuko ng mga anak mo. Bigyan mo sila ng malaking pagpapala. Ngayong gabi, hihiling sila sa inyo
Nananalangin sila ngayon. Oh God, listen to them. Sagutin nyo ang kanilang mga panalangin. In Jesus' name. Was there all the time He was there all the time waiting patiently in line. He was there all the time. Panginoon, i-bless mo po si Brother Jesse. Masakit po siya. Maawa ka po sa kanya. Paglingin niyo na po yung kanyang tenga na sumasakit. Pati yung kanyang sakit na ginagamot pa rin hanggang ngayon. Maawa ka sa kanya, Panginoon. Tulungan mo rin po si Mrs. Bahian. Sagutin mo ang prayer niya. Gusto niya po na makakita kahit papano lang. Oh God, maawa ka sa kanya, Panginoon. Tulungan mo po ang pamilya ni Brother Glenn. Sila relieved, oh God. Sana buhat sa kanila ay mapagpala sila, Panginoon. Tumuwid ang kanilang kabuhayan, gumanda ang kanilang buhay. I-bless niyo pa ang pamilya ni Mrs. Miguel. Si Rachel ay kasama namin naglilingkod. I-bless niyo po ang mga worker namin, Panginoon, oh God. Sana lalo pa niyo silang palakasin upang sa kanilang pagtulong sa akin upang lumaganap ang ebanghelyo at mapatatag ang church na ito. Ay lalo magkaroon kami ng unity sa bawat isa. Alang-alang sa iyong gawain. Si Brother Salonga, Panginoon, meron po siyang nanay ngayon na may sakit. Oh God, sagutin mo po. I-bless mo ang kanyang pamilya. Salamat sa kanyang anak na kasakasama niya sa paglilingkod. Pero hinihiling po namin ang kanyang misis na sana'y makasama rin namin balang araw. Tulungan mo po ang kanyang business, pagpalain mo. Dumating man ang mga pagsubok, huwag mo siyang hayaang mawala sa iyong gawain. Nandun po si Mrs. Miriam, Panginoon, kausapin po ninyo. Yung kanyang mga napapag-aralang mga doctrines, sana'y maging dahilan upang makapag-desisyon siya ng tama. I-bless niyo po ang kanyang pamilya. Salamat po sa kanya palagi ang pagpunta. May mga matatanda ho kami rito, Panginoon. Abahan niyo pa po ang kanilang mga buhay. Isa po silang halimbawa sa amin. Na bagamat malalabo ng kanilang mga mata at ang mga tuhod nila ay mahihina na. Pero tuwing linggo, tuwing Miyerkules, kasama namin sila. Yung pong mga estudyante na pinatayo namin kanina, oh God, marami sa kanilang kulang ang pera, Panginoon. Pero humihiling ako ng miracle para sa kanila. Gumamit ka ng mga taong tutulong upang meron sila mga pamasahe, pang tuition, pambili ng gamit, Panginoon. Huwag mo silang hayaan na manlamig, kundi maging katulong namin sila sa paglilingkod. Mga matitibay na mga members ng Shepherd. Salamat ho sa mga ladies, sa mga college ladies and men, sa mga high school ladies at saka high school men, at sa lahat ng mga kasakasama namin rito ngayon. Alam niyo ang kanilang mga problema. Alam niyo ang kanilang mga nais ngayon. Oh God, kapag kami nawawala sa linya, bigyan niyo kami ng kalungkutan. Ipaalala niyo sa amin. Remember, we are only human, Panginoon. Pero sa pamagitan ng